Okay, good afternoon. Our subject is Introduction to the Philosophy of the Human Person. Now, I will discuss to you the introduction of philosophy. Before we start, I will ask you some question. Uh, do you ask yourself, who am I? What is the purpose of my life in this world? Mr. Christian, natanong mo na ba ang sarili mo sa mga tanong na sinabi ko? Opo, minsan. Bakit mo naman siya natanong? Ano po, kasi di ko po masyado maintindihan kung anong purpose ko dito sa mundo eh. Ibig sabihin, you have so many questions in your mind that you want to answer. Tama? Opo. Yan yung tinatawag natin o dyan papasok ang ating pag-aaralan na philosophy. Ngayon, bago natin para mas lubos nating maunawaan, we will define what is philosophy. Okay? Philosophy comes from the Greek word philo, meaning love, and sophia, meaning wisdom. Ibig sabihin, o sa makatuwid, philosophy means love of wisdom. Pag sinabi nating philosophy, hindi sapat na may knowledge lang tayo sa isang bagay. Ito ang tanong ko. Di ba sabi dito, wisdom, love of wisdom, o pagmamahal sa karunungan. Diba ang Tagalog sa wisdom ay karunungan, tama? Ngayon, sabi ko, hindi lang sa philosophy, hindi sapat na meron lang tayong alam sa isang bagay. Tatanong ko sa iyo, what is the difference between knowledge and wisdom? Knowledge. Ano po? Parang yung knowledge po, na natuturo po. Ganun po ba? Yung wisdom parang nandun na rin po yung yung knowledge. Natututunan po yung knowledge. Aha, natututunan. Very good. How about yung wisdom? Yung wisdom po karunungan. Wala na po isip. Okay. Pero very good yung sagot mo dun sa knowledge. Ito ha. Ang knowledge ay mga impormasyon na iipon natin simula sa ating pagkabata hanggang sa ating pagtanda. Tulad ng mga bilang, mga letra, mga salita at iba pa. Sa makatuwid, ang knowledge ay iba't ibang impormasyon base sa pag-aaral o hinabi ng panahon na ating natutunan simula sa ating tahanan, eskwelahan, at sa ating komunidad. Sa kabilang banda, ang wisdom o ang karunungan ay higit na mataas na antas ang kaisipan. Bakit? Na kung saan ang wisdom ay nagagamit ang mga kaalaman upang makalikha ng makabuluhang kaisipan, mga karanasan, at katanungang pagtingin sa mga bagay-bagay at sa ating paligid. Masasabi natin na kinakailangan may bukas na isipan, nakabuluhang karanasan at panahon upang makamit ng isang tao ang wisdom o ang karunungan. Ibig sabihin lang yan, sabi mo nga kanila, pag sinabi nating knowledge, ito mismo ay ating napag-aaralan. Pwedeng sa school, yung tulad dito ginagawa ko, nagbibigay ako sa inyo ng knowledge tungkol sa philosophy. Ang wisdom naman ay ito ay mas malalim na version. Anong mas gusto mo? Wisdom o knowledge? Simula po sa basic muna po. Siguro knowledge. Knowledge, tama. Kasi dyan din papasok ang isang meaning pa ng philosophy. Bakit? Sinabi mo na gusto mo, start muna. Kasi anak, sa isang meaning pa ng philosophy, didiscuss ko mamaya, meron din doon ay step-by-step process. Ngayon, sabi nga, meron tayong kasabihan. Sabi nga nila, knowledge is power.
but wisdom is more powerful. Knowledge comes from learning. Sabi mo nga, nakukuha ito dahil sa pinag-aaralan. But wisdom comes from living. Ibig sabihin, ang wisdom ay mismo sa atin nagmumula, sa ating nararanasan. Ano? Kaya naman, pagkakaroon ng wisdom ay isang dapat hangarin makamit ng isang tao o kung sino pa man. Pero mahirap naman kung basta ka nilang may wisdom, pero hindi mo naman ito ginagamit sa tama. Yun yung sinasabi. Maliwanag na ang ibig sabihin ng philosophy. Okay. Sabi nga dito, sinasabi din, philosophy is the study of general and fundamental questions about existence, knowledge, values, reason, mind, and language. Kasi in philosophy, we tend to seek answers. Sabi mo nga kanina, may mga tanong ka na gusto mong malaman. Bakit nga ba ako nabubuhay sa mundong ito? The world and the relationship of everything that we can see in this world. Naghahanap tayo ng kasagutan sa mga tanong upang lubos nating maunawaan kung alin sa mga kaalaman, nakikita at na-experience natin ang tama o mali, maganda at mabuti, at kung alin sa mga itong applicable sa buhay natin. Yun po yung sinasabi sa philosophy. Maliwanag? Okay, next. Meron pa tayo na under pa din to sa definition ng philosophy. Sabi sa science, it is called science because the investigation is systematic. Sabi ko mo kanina, step by step o dun ka muna sa unang hagdan bago ka sumunod sa kabilang hagdan. Sabi dito, ang philosophy daw ay parang sa science din. Ito po ay step-by-step process. There is a certain procedures or mechanics na kailangan natin. Next, natural light of reasoning. Sa natural light naman of reasoning, no need to investigate. Hindi natin kailangan mag-investigate. Hindi natin kailangan gumamit ng iba't ibang laboratory para lang malaman natin ang sagot. Ang kailangan lang natin pag sinabing natural light of reasoning is unaided reason or the critical thinking. Nagigets? Doon sa natural light of reasoning. Next, the study of all things. Sa study of all things naman, kailangan naman natin dito gumamit ng iba't ibang research, iba't ibang laboratory para makuha natin ang kasagutan sa ating mga tanong. Nakikita mo yung pinagkaiba ng tatlo ha? Kapag sa science, ito po ay systematic. There is a certain procedure or there is a certain steps. Kapag naman sa natural light of reasoning, no need to investigate, no need to use laboratory, but you need to have your critical thinking or unaided reason. Sa study of all things naman, ang kailangan natin dito, we need to investigate the objects. We need to research to answer our question. And lastly, yun lang pala, yung tatlo. Science, natural right of reason, study of all things, under pa din siya ng meaning ng philosophy. Maliwanag ba, Christian, ang discuss ko? Diba? Unti-unti nating nalalaman, yung pala ang philosophy. Kaya pala, ako'y nagtatanong sa isip ko, ba't ako nabubuhay? Bakit ako ipinanganak? Anong purpose ko? Bakit ako nag-exist? May Diyos ba? Ganyan. Di ba? Yun ang mga tanong natin sa isip natin. Diyan pumapasok ang subject na philosophy. Which is tama yung iniisip mo. Ibig sabihin, nag-iisip ka yan, normal ka. Kasi concern ka sa mundo. Kaya mo naisip, natatanong ang mga bagay na iyan. Ano? Okay, next. Punta naman tayo sa branches of philosophy. Ikaw, Christian, may idea ka ba what are the branches of philosophy?
Wala po eh. Oh, wala pa. Kasi siya ay hindi pa to na-discuss nung high school kasi ang philosophy, ito ay bagong subject sa atin. Unlike pag math, English, di ba? Yun ay nadadagdagan lang pero more on yun pa din ang dinidiscuss. Tama? Tulad sa math, ano ba pag math? Di ba pag math, laging hindi mawawala dyan ng operation. Pero itong philosophy, bago sa ating pandinig. Now, I will discuss to you the branches of philosophy. Okay, number 1 branch is metaphysics. Metaphysics, ang sabi dyan sa meaning ko, to know what is real. Ito yung tatandaan mong keyword, to know what is real. Metaphysics is really only an extension of a fundamental and necessary drive in every human being to know what is real. The question is how to account for this unreal thing in terms of what you can accept as real. Thus, every big part of metaphysicians' task to explain that part of our experience, which we call unreal in terms of what we call real. Sabi sa metaphysics, study of what is real. Ano nga ba ang katotohanan? Or paano nga ba natin masabi ng isang bagay ito o hindi? Diyan papasok Christian, yung sinabi ko kanina, totoo bang may Diyos? Kung may Diyos, nasan siya? Diyan papasok, o yun yung mga example na papasok sa metaphysics. Maliwanag, Christian? Apo. Okay, next. Yun na, yun sa metaphysics. Ang example ng metaphysics na tanong ay, kung may Diyos ba? Kung may Diyos, nasaan ang Diyos? Okay, next. Ethics. Ano naman pag ethics? Explore. Okay, Christian, kindly read what is ethics. Ethics. Explore the nature of moral virtue and evaluate human action. Okay, pag sinabi naman nating ethics, standard of morality, what is right and what is wrong. Okay, magbibigay ako ng example. For example, si Christian, ikaw na lang mismo yung example ko. Si Christian ay nagyakag na sumali sa isang Mobile Legend game sa kanyang mga kabarkada. Ngayon, si Christian ay walang pera. Kaya ang ginawa ni Christian ay nagsabi sa kanyang magulang na, Mami, nasali po ako sa isang Mobile Legend, hihingi po ako ng pang-entry fee. Ngayon, ang nangyari, hindi ka pinayagan ng mami mo kasi masyado daw risk o delikado. Pero ang ginawa mo, nagpumilit ka pa din, sumali ka, tapos ang paalam mo na lang sa mother mo ay gagawa ka ng project. Tapos, during the competition, kayo ang nanalo. Ngayon, Christian, my question is, tama ba ang ginawa mo? Ano po, kung hindi po maganda yung paraan ko, pero maganda naman po yung kinalabasan ng ginawa ko. Pero at least hindi naman po kayang itama nung mali, yung isa pang mali. Exactly. That's what we called ethics. Diyan papasok ang ating morality. Naintindihan ako? Apo. Okay. May natututunan ka ba? Meron naman po. Ayan. Diba? Parang pagbabasahin natin ng ethics, parang medyo mahirap-hirap intindihin. Pero pag nagbibigay ng example, yun pala yun. Okay, next. Epistemology deals with nature, sources, limitation, and validity of knowledge. Ngayon, Christian, magbigay ka ng mga bagay na alam mo. With nature, sources, Magbigay ka ng mga bagay na alam mo. Na tungkol po sa... Kahit ano, magbigay ka ng mga bagay na alam mo dito sa mundo, kahit ano, in any aspect, walang maling sagot. Sige po, earthquake po. Earthquake.
Okay, earthquake. Bakit may earthquake? Ay, hindi. Magbigay ka ng praise, anak. For example, ang mundo ay bilog, mga ganong something. Magbigay ka ng isang praise o paragraph or sentence. Ano po? Um, wait lang pa. Ano po? Malaki po yung bahay. Malaki ang bahay ni, no? Aba, malaki ang bahay. Ha? Bahay. Malaki po yung bahay namin. Malaki ang bahay. Paano mo nasabing malaki ang bahay nyo? Based po sa sa nakikita. Exactly. That is epistemology. Nagigets mo na ang epistemology. May, based po sa, kung sa mata po makikita, yun lang po yung limit ng nakikita mo. Doon lang po yung mavalid. Yun lang yung knowledge na nakakapasok po. Kumbaga, sa mata lang po, yun enough na po yung nakita ng mata mo para maintindihan ng utak mo. Yun po ba? Exactly. Yun yung tinatawag nating epistemology. Ano? Okay, magbibigay pa ako ng isang example. Taga saan ka ba, Christian? 13 po. Anong 13? Cavite. 13 Cavite po. Cavite. Okay, ako kasi ay from Batangas. Di ba? Medyo malayo ang distance. Sabihin ko, kasi magwa 1 year na, ang Bulkang Taal sa Batangas ay sumabog. Bakit ko nasabi na ang Bulkang Taal sa Batangas ay sumabog? Kasi naranasan ko mismo at nakita mismo ang pagsabog. That is epistemology. Gets na? Apo. Okay. Next. Logic comes from the Greek word logike, means a treatise on matters pertaining the human thought. Pag sinabi naman natin logic, anak, ito ay study of reasoning. Okay. Example. Papasok sa eskwelahan si Christian. Pero sa kanyang paglalakad, may nakita siyang itim na pusa. Tapos, nung nakakita si Christian ng itim na pusa, ang naisip agad na bad luck ito sa kanya. Dahil siya ay mag-e-exam. At nung mag-e-exam na nga siya naman, ikat na natin din ang kwento, ulitin ko. Si Christian ay naglalakad papuntang eskwelahan, pero sa kanyang paglalakad, meron siyang nakitang itim na pusa. At naisip ni Christian, ito ay bad luck sa kanya kasi mag-e-exam siya. Anong masasabi mo sa aking sinabi? Ano po? Mapapaisip ka na lang po na, wait lang po. Logic talaga po eh. Paano naging logic yung sinabi ko? Isa yata sa kulay. Sa kulay? Sa isip mo din po kung totoo yun o hindi. Diyan papasok ang logic. Bakit? Kasi, di ba, nagre-reason tayo. Nag-iisip tayo ng reason natin. Bakit nga ba, di ba, bakit nga ba, sa dami-daming pusang daran, bakit kulay itim pa? Na kung saan, ang sinasabi, ang itim na pusa daw ay laging bad luck. Na doon papasok ang ating reasoning. Kung ang i-reason out natin is tama o mali. Ano? At dito, anak, sa logic, there are two kinds. The deductive reasoning and the inductive reasoning. Pag sinabing inductive reasoning, it is specific to general. While sa deductive naman, ito ay general to specific. Yun yung dalawang uri ng logic. Inductive reasoning and
deductive reasoning. At itong mga sinasabi kong two kinds ng logic, ito ay madidiscuss pa natin sa mga susunod pa nating virtual class. Mas mauunawaan natin ng malalim ano nga ba ang kahulugan ng logic. Ito kumbaga sa pagkain, patikim ko pa lang sa'yo kung anong ibig sabihin ng logic. Ano? Okay, next. Aesthetics, science of the beautiful and its various manifestation. Now, Christian, masasabi mo ba na ang iyong magulang o ang iyong ina ay maganda? Opo naman. Yan. O, di ba? Yan naman papasok ang aesthetics, the appreciation of art and beauty. Because of our sight, nakikita natin ang magagandang bagay. Papasok dyan, anak, ang tinatawag nating aesthetics. Masasabi natin na ang mundo ay maganda. Masasabi natin na maganda ang kapaligiran. O na marunong tayo maka-appreciate sa bagay-bagay because of aesthetics. Okay, now, Christian, I will ask you to kindly differentiate the 5 branches of philosophy. Ano po, siguro po yung pagkakaiba nila, ang naiba lang po yung yung logic. Mm-hmm. Pag inano po yung metaphysics, ethics, epistemology, yung aesthetics po, based po sa kanila, pagkakaintindi ko po sa nakikita or yung totoo po talagang nakita ng mata. When it comes logic po, andun na po yung reasoning, yung mag-iisip ka talaga kung ano po talaga yung dadaan sa utak mo po. So, prefer po ako talaga dito sa 4 na ano po talaga. Branches. Sa branches ng philosophy. Kasi sa logic, dyan yung sinasabing kasakit ang ating ulo kasi mag-iisip tayo ng mag-iisip. Ano nga yun? Dyan ganito. Ano? Kung din intindihan kung saan na po tayo naisip natin kung saan na tayo nakakarating. Exactly. Na kung saan madaming naloloko sa pag-iisip kasi isip tayo ng isip. Okay, next. Next naman tayong topic. Why became a philosopher? On attaining comprehensive outlook in life. Meron siyang 3. Ang una, expanding our philosophical frames in Western and non-Western tradition. Ngayon, para hindi ka mahirapan, Christian, siya ay i-differentiate ko na lang. Anong pinagkaiba ng Western and non-Western tradition? Expanding our philosophical framework in Western and non-Western. Ito yung pinagkaiba nila according to Queto. Okay, number 1. Pag sinabi natin sa Western, ang sinasabi dito, ang Western daw, anak, ay linear. Samantalang, ang non-Western, ito ay circular. Ano ba, anak, pag sinabi nating linear? Linear? Parang isang guhit lang po, diretso. Isang straight. Isang lang po. Isang straight siya, di ba? Linear Ang circular po, kung base po kung isang philosopher po, parang umiikot lang po sa kanya, tapos bumabalik po sa kanya siguro. Parang mapapasa niya po ba yung tapos babalik sa kanya yung Okay, tama. Ang galing-galing mo. Very good ka talaga, Christian. Kung ikaw ay talagang aking nasa face-to-face at talagang ikaw a-awardan ko, maaaring sabihin ko, okay, Christian, exempted ka na sa exam. Kasi you're so active. Ang galing ng iyong mindset. Talagang nandiyan ang presence of mind mo. Very good ka, Christian. Okay, next. Ang pag-Western, beginning and ending, samantalang sa Oriental ay cyclic style.
Sa Western, life and death. Sa Oriental ay rebirth or samsara. Now, Christian, may question to you. Alin tayo sa dalawa? Western or non-Western? Hindi ko lang. Wala pa akong idea, ma'am. Okay. Now, anak, tayo po ay nabibilang sa Western. Bakit? Kasi tayo ay nagsimula ang buhay natin nung tayo ipinanganak ng ating mga magulang. At magwawakas ito sa tamang panahon. Pag nagwakas tayo, hindi na tayo mabubuhay muli. Tama? Apo. Diba? Yun ang nangyayari sa atin. Samantalang sa Oriental, sabi mo nga kanina, siya ay bilog. Na pag siya ay nanggaling, di ba, bilog siya. Pag nanggaling siya dito, babalik lamang siya. Siya ay walang katapusang umiikot lamang. Bakit? Kasi mamamatay ang isang tao sa Oriental, pero mabubuhay muli hanggat hindi niya nakakamtan ang enlightenment. O hanggang hindi niya nararanasan o nalalaman kung bakit siya nabubuhay sa mundong ito. Di ba sabi nga kanina sa philosophy, madami tayong mga katanungan na gusto nating sagutin. Tayo, may mga tanong sa atin, pero kahit pag tayo namatay, wala na. Patay na tayo. Pero dito sa Oriental, ay pag namatay tayo at hindi pa din nasasagot ang ating mga katanungan, mabubuhay tayong muli. Pero, mabubuhay tayo hindi doon sa hindi tayo mabubuhay doon sa bilang tao uli. Mabubuhay tayo sa ibang nilalang. For example, pwedeng mabuhay muli tayo sa pamamagitan ng aso. Magiging aso na tayo. Magiging palaka. O depende kung paanong style tayo mabubuhay hanggat makamta natin ang enlightenment o samsara. Maliwanag, Christian? Okay. Next, okay, di ba na kanina, expanding our philosophical frames into Western and non-Western tradition. Ang sunod naman, anak, ay Filipino thinking from local to global. What is the Filipino thinking? Okay, number 1, loob, holistic and interior dimension, terms that show sharings of oneself to others. Ibig sabihin, ibinibigay natin, how can we give our blessing to others. Our ability to share ourselves, what we have, time and effort to others. Kakayahan nating mag-share ng kahit na anong bagay na kaya nating i-share sa mga nangangailangan. Yun ang tinatawag nating loob. And next one is Filipino philosophy of time. A human being is like a bird who flies up and goes down, or will of fortune. Sabi nga, that no matter what happen, darating at darating talaga sa point na maiibang sitwasyon. Ano ba, di ba, wheel of fortune, ang sabi sa Tagalog, ang buhay ay parang gulong na umiikot. Di ba, ang umiikot ang gulong, minsan siya ay nasa taas, minsan siya ay nasa baba. Kaya payo ko lagi sa aking mga estudyante, laging ang ating mga paa ay itapak sa lupa. Kasi hindi natin masasabi ang panahon. Katulad ngayon, pandemic. Hindi natin akalain na magkaka-pandemic. Noon akala natin ayos pa na tayo ay hindi napasok sa school, easy go lucky. Eh di ngayon nagsisisi. Ano, gustong-gusto nang makalabas? Pero Pilipino po tayo eh. Meron din po natin na predict yung mangyayari. Oo, napipredict. Kaso, madami sa atin ang hindi naniniwala. Yun nga lang po. Oh, yun yung nagiging problem sa ating mga Pilipino. Kaya, di ba, ang mga ginagawa pa sa atin ng mga Pilipino, namimiloso po pa. Sabi ko, pag mga namimiloso po, din iki sumama, iki umattend sa aking subject na philosophy nang ikaw matamaan. Okay, next. Sunod naman, anak, sa virtue pa din, sa Filipino thinking, itong bahala na. The word bahala means give
Someone's trying to bathala. Oh, bakit ka natatawa? Parang nakaka-relate ka. Ano yung ibig sabihin mo ng bahala na? Yung mga quizzes po. Kasi, Ha? quizzes po sa ala na bukas, pwede gano'n. Oo. Napapa, Parang sinasabi mo ay, ala, bahala na si Batman. ayan, gano'n. Bahala na kung anong mangyayari. Bakit? Kasi, yun yung mga bagay, yun yung mga pagkakataon, hindi ka sigurado. Kaya nasasabi natin yung bahala ng salita. Okay, next. Filipino thoughts and values, positive and negative aspect. Una dyan, ang utang na loob. Ang sunod ay bayanihan. Okay, sa utang na loob, bakit paano naging positive aspect ang utang na loob? Ano po, kahit mas malalim po siguro to sa pagtitiwala. Kasi pag once na nabigay mo po yung loob mo sa isang tao, kampante ka na po na yun na po magiging siguro po magiging genuine na po yung genuine Yung trust. apo, ganun. Tama. Yun na. Okay. Nagiging negative lang ang utang na loob kapag umaabuso. Opo, yan. Yun nga. 'Di ba? Bakit? Paano ko nasabing umaabuso? Kasi may mga tao ngayon na kahit na alam na may utang na loob ka sa kanya, ang gagawin, aabusuhin ka. Kasi ikaw namang may utang na loob, hindi ka makatanggi. Apo. Yun yung kaya siya nagiging, kaya kita mo, Filipino thoughts and values, positive and negative aspect. Kasi may negative aspect siya. Sa bayanihan, ang bayanihan maganda kasi tayo ay nagtutulungan. Ang problema lang minsan, pag nagtutulungan, minsan na ayaw ng iba na siya yung napapakaalman. Apo. Yan. Kaya nagkakaroon ng contradict minsan. Okay. Dun sa why became a philosopher and attaining comprehensive outlook in life, nandiyan ang una, expanding our philosophical frames and explain ko yung pinagkaiba ng Western and non-Western tradition. Tama? Apo. Tapos ngayon, yung Filipino thinking from global to local o from local to global. Nandyan yung loob, Filipino philosophy of time, bahala na, Filipino thought and values, positive and negative aspects. And lastly, anak, ang tinatawag nating philosophy transcending and aiming for a life of abundance. Abundance come from the Latin term abundare, meaning to overflow non-stop. Ano naman pag sinabi nating abundance sa Tagalog? Po. Ano ang abundance sa Tagalog? Paano natin ipapaliwanag ang salitang abundance? Hindi ko po alam. Okay, okay lang yan. Walang problema. Ang abundance, anak, ito yung sinasabi nating kasaganaan. Meron dyan tayong ibig sabihin, mga kasabihan ng sa abundance. Abundance is not what we gather, but what we scatter. Abundance is not what we keep, but we give away. Abundance is not what we hold, but what we share. Abundance is a choice. Abundance is to evolve into higher being. Anong ibig sabihin niyan? Ang abundance daw o ang kasaganaan, hindi ito sa ating nalilikom, kundi sa ating ibinibigay. Ibig sabihin, magiging masagana ka daw kung marunong kang magbigay ng blessing mo sa ibang tao, lalo na sa taong nangangailangan. Bakit? Kasi ang pagbibigay ng blessing, maaring yung blessing na ibinigay sa'yo ay pwede pang mapalago ng taong pinagbigyan mo sa paanong paraan. For example, nagbigay ako sa'yo ng blessing kay Christian. Ang ginawa mo, Christian, sa halip na ibalik mo sa akin yung ibinigay ko sa'yo, ibinigay mo sa ibang tao, ibig sabihin, sumasalin ang blessing sa iba't ibang tao at nagiging masagana ang lahat.
Yan ang tinutukoy sa abundance. Next, abundance is a choice, yes. Kasi tayo mismo ang magdi-decide sa sarili natin kung ito bang bagay na ito o blessing na ito ay ibibigay natin sa kapwa o sa ibang tao. Bakit? Kasi dyan papasok ang pagiging selfish. Apa. Iisipin lang natin, ay hindi ko na lang ito ibibigay kasi gusto ko. Hindi ko na lang ito ibibigay kasi kailangan ko to, pero hindi mo naman kailangan. Nagiging madamot ka lamang. And lastly, sabi sa abundance is to evolve into higher being. Yes, bakit nag-i-evolve? Kasi masarap sa pakiramdam kapag tayo ay nakapagbigay ng blessing sa ibang tao. Di ba may kasabihan tayo? Mas masarap. Apo. May kasabihan tayo na it is better to give than to receive. To receive. Ikaw, Christian, anong gusto mo? Ikaw ang bibigyan o ikaw ang bibigyan o ikaw ang tatanggap? Ano daw? Pares lang yun eh. Ikaw ang bibigyan o ikaw ang magbibigay? Bibigyan po siguro. Gusto mo ito? Opo. Para sa akin po, dalawa po yun eh. Bakit? Ano po? Sabi nyo nga po, pag nabibigyan, pwede mo pang i-share. Yun. Di ba mas gusto mo ay nabibigyan? Pero pag nabigyan ka, huwag ka namang maging madamot. Ano? I-share mo din sa iba. Yan yung sa abundance natin. Ngayon, Christian, may tanong ka ba sa ating discussion? Kasi tayo ay tapos na. Na-discuss na natin anong ibig sabihin ng philosophy, anong branches ng philosophy, at yung we became a philosopher and attaining or obtaining a comprehensive outlook in life. Maliwanag ba ang diniscuss ni ma'am? Apo, maliwanag po. May natutunan? Dami po. Okay, thank you so much kung ganon.